explanation kasi ng Youth Catechism dito, sabi rito, there is no man on earth who is not descended from a union of a mother and a father. So, it's a very strong statement from the catechism, from the Youth Catechism, no? There is no man on earth who is not descended from a union of a mother and a father. So, it should be clarified and it should be clear to all of us, no? Na wala ho na isinilang sa mundo na hindi galing sa isang nanay at isang tatay, sa isang lalaki at isang babae. Yes. No? So, talagang, ibig sabihin, it is really designed by God to be that way. No? Kahit na gamitan ng modern technology or genetic engineering, no? Na ang parehong sperm ay pagsamahin at magkakabuo ng tao, it will never be. Cannot be, no? Yes. Or ang parehong egg cell to egg cell, magtagpo, magiging tao, no. It will never be. Galing kahit kunin yan sa sinapupunan ng isang ina at sa isang ama, pagtagpuin sa test tube, yung tinatawag nila ng mga test tube babies, galing pa rin sa babae at lalaki yan. So makita po natin yung plano ng Diyos, no? Na talagang dinisenyo ng Diyos ang lalaki at babae na maging isa at magbunga ng mga anak, no? So therefore, sabi ng Catechism, it is a painful experience, no? Painful experience for many homosexually oriented people that they do not feel erotically attracted to the opposite sex, no? Masakit daw, ito yung masakit na reality. Yes. Para sa isang para sa isang homosexually oriented na tao na hindi sila makaramdam ng erotic attraction sa opposite sex. Kasi nasa same sex ang attraction nila. Yes. So, sabi rito sa Catechism, they miss out on the physical fruitfulness of the union between man and woman according to human nature and the divine order of creation. Actually, ito yung kung titingnan natin we are celebrating the year of the poor, yung poverty, yung kahirapan, which is maraming mukha ang kahirapan. Yes. At maituturing natin na ang mga taong mayroong homosexual orientation ay isa sa mga poor. Why? Because they are deprived, no? They are deprived of this tinatawag na yung fruitfulness, yung physical fruitfulness ng sexuality. Kasi imagine, dinisenyo ng Diyos ikaw na, halimbawa kung ikaw ay isang lalaki, you are designed by God to be a father and to bear fruit, no? Na magkaroon ng anak. And yet, hindi mo ma-exercise yun, hindi mo ma-enjoy yun because you are not actually attracted to opposite sex. Yes. Or attracted sa same sex, which hindi mo naman gusto pero ito yung ano bang tawag dyan? Ito yung pakiramdam mo. Pakiramdam, no? Ito yung kaya ang hirap, ang gulo sa kalooban siguro, no, na hindi mo ma-enjoy yun, yung benefit ng pagiging lalaki mo. No, yung pagiging pamumunga ng pagiging lalaki. Ganun din sa babae, no? Yung halimbawa yung mga tomboy na attracted sa kapwa babae, na hindi nila talaga ma-enjoy, no? Yung pagiging babae, pagiging ina, no? No, so ito yung isa sa deprivation ng mga mayroong tinatawag na homosexual orientation, no? Yes, so, Father. mamaya po sa ating pagbabalik, siguro maririnig natin yung mga sharing personal experiences ng ating dalawang guests na ito tungkol sa mga kaibigan nila or mga tao na namit nila na may mga homosexual attractions. At itutuloy po natin mamaya sa pagbabalik yung paliwanag po ng Youth Catechism. Pwede pa rin po kayong mag-text, hihintay po tayo ng mga messages niyo kung kayo may katanungan o sharing tungkol po sa ating usapin. Mag-text lamang po kayo sa 0921-760-0031. Ulitin ko po, 0921-760-0031. Wag po kayong aalis, wag pong lilipat ng istasyon. Dito pa rin po kayo nakikinig sa programa natin na pangkabataan sa Katisismo ng mga Kabataang Pilipino. Sa ilang saglit, magbabalik rin po kaagad ang ating programang UCAT on Air.
things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living. That's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. I offer you my life. I offer you my life. Lord, I offer you my life. Babalik po ang programang UCAT on On Air. Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard. Kasama pa rin natin. Si Kuya Bailon. At si Kuya Nino. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating talakayan tungkol po sa UCAT question number 65. Sa ang tanong ay, what about people who feel they are homosexual? At sabi po sa ating katisismo, at gusto kong ipagpatuloy yung ating talakayan kanina, sabi rito ay, the church believes that in the order of creation, man and woman are designed to need each other's complementary traits and to enter into a mutual relationship so as to give life to children. That is why homosexual practices cannot be approved by the church. Christians owe all persons respect and love, however, regardless of their sexual orientation, because all people are respected and loved by God, no? So ito napakaganda, very beautiful stand ng simbahan at ng Catechism of the Catholic Church, ng Youth Catechism, ano ho. At sabi pa rin po dito sa ating UCAT, sa explanation dito, sabi rito, nevertheless, God often leads souls to Himself along unusual paths. A lack, a loss, or a wound, if accepted and affirmed, can become a springboard for throwing oneself into the arms of God. The God who brings good out of everything and whose greatness can be discovered in redemption even more than in creation. Napakaganda ho nito kasi sinasabi ho ng ating catechism, di ba sabi nga natin kanina, it is a painful experience para sa isang may homosexual orientation na maging homosexual, no? Sabi nga nila, hindi naman namin ito pinili, no? Ito yung usually na naririnig ko. Hindi namin ito pinili, no? Para bang they just woke up one day, no? Nagising Yes, sila na opo. bakit gano'n? Bakit attracted ako sa same sex, no? Bakit attracted ako sa kapwa ko babae? O bakit attracted ako sa kapwa ko lalaki? Sometimes yung period of acceptance ay matagal, no? Even Yes. sa family, no? Even sa yung mga angkan, pag nalamang Opo, ganito yung orientation, is really very difficult. Siguro ito yung maikukwento nyo mamaya, no? Opo. Pero and they are really suffering from this, no?
social persecution siguro, yung hindi pagtanggap ng yung biases ng society sa kanila ay talagang made them suffer also, no? Yung suffering kasi ng isang homosexual na tao ay hindi lang sa paligid niya, no? Sa yung pagtanggap ng pamilya, hindi lang sa pagtanggap ng mga kaibigan, kundi maging sa minsan yung struggle is within the person himself or herself, no? Na hindi nila maintindihan yung physical na katawan nila is sa lalaki, and yet yung puso nila tumitibok sa sa kapwa lalaki. Yes. No? Ganon din yung mga babae, no? They are supposed to be attracted sa opposite sex, pero nararamdaman nila that they are more attracted sa same sex, no? So yung ganoong struggle inside, no? So sabi ng ating catechism, nevertheless, sabi pwedeng maging yung experiences na ito, yung a loss, a lack, or a wound, kung daw tanggapin, if accepted and affirmed, can become a springboard for throwing oneself into the arms of God. Pwedeng maging daan, basta tanggapin lang, no? Maging daan para mapalapit lalo sa Diyos. Halimbawa, yung mga homosexuals natin na naglilingkod sa simbahan, no? Yes. Na hindi naging hadlang yung kanilang pagiging bading, halimbawa, o pagiging tomboy, but ito yung naging daan para mas mapalapit sila sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Pope Francis na if a homosexual is searching for God, no, yung sila mismo ay naghahanap ng Diyos sa buhay nila. So, sabi ni Pope Francis, who am I to judge them? Yes. As long as na itong homosexual na ito, hinahanap niya ang Diyos sa buhay niya, walang makapaghuhusga sa kanya na, masama, immoral ka, ganito. No, nobody. No? We are not in the right position to judge those persons, no? Yes, Father. Only God, only God. At sabi nga, pwedeng maging daan yan. Sabi ng ating catechism, the God who brings good out of everything and whose greatness can be discovered in redemption even more than in creation, no? So, pwedeng maging daan ito ng paglapit sa Diyos. Para yung lalaki o babae, no? Yung pagkalalaki, yung pagkababae ay nagiging daan din para matagpuan natin ang Diyos. And also the same sa mga homosexuals, no? Na sana ay ito rin tanggapin. No, sabi nga rito, should be accepted and affirmed, and then it may become a springboard for us to go nearer to God, to Jesus, no? So, siguro maganda tingnan natin. Ito yung sinasabi ng Catechism of the Catholic Church. Siguro maganda tingnan natin yung mga experiences ninyo with your friends who are homosexuals, Yes, Father. no? Si Kuya Bailon merong gustong ikwento. Yung sa akin po, Father, ay dalawa eh. Yung isa ay babae sa babae at yung isa ay lalaki sa lalaki. Alam niyo po, based sa akin bilang isang estudyante, marami akong kaibigan na tomboy at saka sabi na nating bading. Yung isang kaibigan kong bading ay yung na mismong na-attract siya dun sa isang lalaki ay ginawa niyang inspirasyon para makapag-aral lang mabuti kahit hindi man lang hindi tanggap ng kanyang pamilya. Ito yung nagiging achievement sa kanya na every time na makikita niya yung boy ay magiging maganda ng araw niya. And then ito yung hamon po sa atin na huwag tayong mag-judge muna sa may isang bading na bakit siya ganon. Sana ay intindihin natin din nararamdaman niyo. Meron po nakapagsabi sa akin pag ang bading daw po ay ito raw kasi yung ito yung lalaking masyadong malapit sa may mama niya. Kaya ang puso niya rin daw ay nagiging makaina. Yun nga daw po eh. Actually, kung titingnan natin sa iba't ibang pagtingin yan yung homosexuality. Yes. Sa psychology, iba-iba. Kung yung sa behavioral psychology, no, tinitingnan yan sa environment. Like halimbawa, kung lumaki, halimbawa sa isa pamilya, nag-iisang lalaki, puro babae yung mga kapatid. So, nandun yung tendency, no? Pero hindi naman general at hindi naman ito yung mga ilang mga speculation. Like halimbawa naman, kung puro lalaki, mayroong lahat puro lalaki at masyadong mga talagang macho-macho yung mga Pagka puro lalaki magkakapatid, meron pa rin tendency na isa doon sa mga magkakapatid na puro lalaki ay maging bading, no? May mga ganun ba? May mga ganun sa behavioral psychology ito, no? Pero hanggang ngayon naman hindi naman talaga definite
o yung sinasabi ng psychology, mga haka-haka pa rin. Yes, Father. But anyhow, it is a reality. Yun lang yung pwede nating makita ngayon that yung reality ng homosexuality ay talagang nandyan. At totoo, even within the church, no? So, si Kuya Ninyo, meron din gustong ikwento about his personal experience with the homosexuals. Yes, Father. Yung sa akin naman po una po kasi barkado ko po siya. One of the boys po, para po lahat po kami lalaki. Nangyari po, nahalata ko po sa kanya na parang lumalambot na po yung kanyang parang attitude. Bigla ko pong nalaman sa kanya, may gusto po pala siya sa akin. Opo. Sa'yo na-attract. Ang naisip ko naman po, paano ko po siya i-regret na hindi po siya masasaktan. Na may kasama rin pong affirmation. Kumbaga, naisip ko rin po na, di ba nga po sabi dito lahat mo ng sexual orientation, all people are respected and loved by God. Lahat tayo dapat nirespeto at minamahal. Kaya yun po, sabi ko sa kanya, di ko siya, kumbaga, di kami mutual ng nararamdaman sa isa't isa. Kaya sabi ko sa kanya, gawin mo na lang inspirasyon sa buhay mo. Kasi, mahirap din yung sitwasyon na ganito. Na kung ano yung may isip ng ibang tao, kung bakit ganito ba, na ba't pumatol ako sa ganito, ganyan. Diba po? Mahirap naman din po kasi yung negatibang lagi mong naririnig sa ibang tao. Yun. Sinabi ko na rin po in-explain ko sa kanya lahat kung bakit hindi po pwede. In-explain ko rin po sa kanya na sana maging friends po kami. Para po kung ganun, maramdaman niya rin po na nasa akin pa rin po siya na parang lagi po kaming magkasama. Galing Galing. So, naintindihan naman niya. Yes, Father. It's good, no? Ito yung tinatawag na mutual respect, no? At saka yung mutual love na, yes, you could be friends. Hindi naman kailangan sexual yung relationship, no? Na even may mga kaibigan tayong mga homosexuals, may mga kaibigan tayong lesbian or gay, no? We could be friends. Yes. No? And ang mahalaga naman dun is yung mutual respect and mutual love. At ito nga, concrete experience ni Kuya Ninyo na ganun. Yes, pero kung iba siguro yun, no? Walang diri na, no? Pinagtabuyan. Yes. But that is very beautiful yung ginawa niya, na kinausap niya and then positively, in-explain niyang mabuti na hindi naman ipinagtataboy. Naalala ko tuloy yung isang kanta, di ba? Yung, pare, mahal mo raw. Di ba? Ang ganda ng isang kanta. Kasi, they could be friends, no? Na hanggang doon lang yung kaya niyang ibigay sa pagkakaibigan. Actually, hindi lang yung term na hanggang doon lang eh. Pero yun naman talaga ang mahalaga eh. Kasi yung sexual attraction, lumilipas yan eh. Pero yung friendship, sabi nga, friendship is the only love that lasts eh. Na even sa mag-asawa, yun namang sexual attraction ng mag-asawa, lumilipas lalo pag tumanda na. Habang tumatanda. Tumatanda na, o kaya masyado ng familiar sa isa't isa, araw-araw na nagkikita. Nananatili pa rin is yung friendship. At ito nga yung pinakamahalaga naman. Parang, naalala ko tuloy isang kwento. Alam niyo yung sa Bible, yung friendship ni David and Jonathan. Kasi talagang very beautiful yung kanilang pagkakaibigan. Kasi kahit na itong tatay ni... Sino ba yung tatay ni Jonathan? Si King Saul, no? Yes. Na naging rival sila sa power kasi nainggit na kasi parang kinakasihan ng Diyos itong si David. So gustong ipapatay ni Saul si David. Kaya lang, mag-best friend naman itong si David at saka yung anak ni Saul na si Jonathan. No? At sabi nga, yung ibang mga Bible interpreters, they interpreted yung friendship ni David and Jonathan na parang homosexual na relationship kasi very close, napakalalim ng kanilang relationship. Like halimbawa dito sa Book of Samuel, sabi roon sa chapter 18 verse 1, "And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul that the soul," yung kaluluwa, "that the soul of Jonathan was knit with the soul of David." Para ba yung kanilang relationship, friendship is talagang kaluluwa, no? Alam naman natin pag sinabing kaluluwa, no? Binibigay mo yung kaluluwa mo, yung buong buo, no? Yung buong buong ikaw. And sabi rito, "And Jonathan loved him
as his own soul. Yung pagmamahal ni Jonathan kay David, as if siya yung kaluluwa na, siya yung buhay na Grabe. ni Jonathan. Ganun kalalim yung pagkakaibigan nilang dalawa. And if you are thinking, kumbaga, it is subject to so many interpretations, no? Kapag ikaw ay isang sigurong nandito sa ganitong orientation, well, mag-iisip ka, ano yan? Ano yan? Tapos another passage sa second book of Samuel naman, chapter 1 verse 26, sabi ni David, I am distressed for you, my brother Jonathan. Very pleasant hast thou been unto me. You are so very pleasing to me. Parang sinasabi ni David kay Jonathan. Your love to me was wonderful, passing the love of a woman. Yung mas malalim pa sa mas pag-ibig malalim na naman. ng isang babae. So talagang very romantic Talagang yung kanilang romantic pagmamahalan bilang magkaibigan. And yun nga, sometimes they interpret that as parang it goes Nakakapagtaka yung beyond. kanilang, It goes yung beyond. kanilang Pero magkakaibigan eh. pero sabihin natin, well, alisin natin yung malis doon sa mga sinasabi nila. But ang tinutukoy for me is yung lalim ng kanilang pagkakaibigan. Yes. Na it transcends even beyond the relationship of a man and a woman. No, yung beyond sexual attraction, no? Yes. Na talagang ganun kalalim ng pagkakaibigan, the deepest kind of friendship, no? So, yung parang kaluluwa sa kaluluwa na yung kanilang pagsasama. Ganun din, yung iba ini-interpret din yung relationship naman ni Ruth at saka ni Naomi sa Old Testament din yun, no? So, about sa lesbian naman daw. Pero yun ay yun ay interpretation ng ilan, no? But hindi ito ang interpretation ng simbahan about this, no? So, ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa mga homosexuals. And the fact is, we do not condemn, we do not, kumbaga ay itinataboy ang mga homosexuals. They are very much welcome in the church as they are very much loved also by God, no? Ang mga homosexuals ay anak ng Diyos din sila. Yes. At sila ay mahal ng Diyos. And they deserve love and respect. No? Kaya nga ho, sana mawala sa kamalayan ng mga tao na ang simbahan ay kinukondina ang mga bading, ang mga tomboy, ang mga transgender at ang mga bisexuals. No, hindi po. What the church is telling us is kung kayo ay nasa ganang orientasyon, ang iiwasan ay yung tinatawag na homosexual sexual relation, no? Yung mga acts. I mean, sexual acts, no? I mean, yung homosexual relation hindi rin. Halimbawa, yung nga yung iba meron talagang kumbaga sabi nga BFF hindi naman sila magkakaanak, di ba? Best friends forever. O kaya best friends forever na lang kayo, no? Na maging magkaibigan na lang, no? Habang buhay. So ito naman yung pwede maging magkaibigan, walang sexual act, no? Kasi ang sexual act is meant by God for procreation. Yes. Ay hindi naman pwedeng manganak, no? Sabi nila mag-ampun na lang, no? So meron ding mga legalities na tinatawag diyan. So meron po tayong texter, sabi po ni 8915 ay very enlightening po yung topic ninyo po. Salamat. Okay po. So meron din po mga messages sa Facebook nagsasabi na may mga greetings, no? Mamaya babasahin po mamaya natin na lang sila. po. At ito po yung ating pinag-usapan, no, sa halos sa isang oras na kwentuhan na talakayan tungkol po sa katekismo ng simbahan, tungkol po sa Yucat question number 65, what about people who feel that they are homosexual? So lagi niyong tatandaan, mahal po kayo ng Diyos, yung mga kapatid nating homosexuals, no? Mahal kayo ng Diyos, mahal kayo ng simbahan, mahalaga kayo at inirespeto kayo ng ating simbahan, no? Amen. At hindi nyo ho kailangang ilayo rin ang inyong sarili sa simbahan because the church is not condemning you. Yes. So sana po ay ito makatulong din ang simbahan sa inyo kung paano kayo maiilapit, no, sa Diyos. Huwag niyong ilalayo ang inyong sarili sa Diyos, no? Homosexuality is not against the katuruan, I mean, no, but the action, no, yung homosexual act. You are loved, you are respected in the church and by the church, no? So, wag po kayong aalis at sa pagbabalik po natin, bibigyan natin ng paglalagom itong ating pinag-usapan tungkol po sa katekismo ng mga kabataan. Sa ilang saglit po,
magbabalik rin po kaagad ang ating programang Yukat on Air. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard at kasama pa rin po natin. Si Kuya Bailon. At si Kuya Ninyo. At dumarako tayo sa pagtatapos ng ating programa at magkakaroon tayo ng maikling paglalagom tungkol sa ating pinag-usapan sa halos isang oras na kwentuhan at talakayan tungkol sa katisismo ng mga kabataan. At pinag-usapan po natin ang Yukat question number 65 na ang tanong po ay, what about people who feel that they are homosexuals, no? Paano raw yung mga pakiramdam nila, sila ay bading o tomboy o kaya ay transgender o kaya ay bisexual. At bagaman po, ang sabi nga sa ating pananampalataya na nilikha tayo ng Diyos, babae at lalaki, wala namang nilikha ang Diyos na, sabi nga nasa third sex, no? Dalawa lang po yan, sexes, no? Lalaki at babae. At ang paglikhang ito ay may plano kasi ang Diyos, yung tinatawag nating procreation, no? Na bilang yung pag-ibig ng babae sa lalaki ay magbunga. So kung ano man yung mga psychological reasons kung bakit nagkaroon ng homosexuality, even in the Old Testament meron ng homosexuals eh. Lalo na kwento, very famous story of Sodom and Gomorrah, no? Na yung talagang homosexual act ay talagang rampant, no? Talagang kaya sinunog, pinarusahan ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, no? So bagamat ito yung katuruan ng simbahan na lalaki at babae, no, ang nilikha ng Diyos, hindi naman po kinokondena ng simbahan yung mga tinatawag natin ngayon na nasa third sex, no? At tinitingnan ng simbahan ito na ang mga nasa ganitong orientasyon o sexual orientation ay kumbaga ay mga anak pa rin ng Diyos, no? At they deserve love and respect. We do not condemn them. We do not kumbaga ay itinataboy o inilalayo sila sa simbahan. Rather, we love them also and we respect them, no? At ito rin po sana yung maramdaman sa lahat ng mga nakikinig sa atin na
na mga homosexuals, no? You are not ostracized, you are not kumbaga ay hindi itinataboy, no? Hindi ho kayo pinalalayo ng simbahan, kundi kayo ho mahal ng simbahan at kayo ho ay iginagalang ng simbahan, no? Amen, At Father. ganito rin ho yung sinasabi natin sa mga taong hindi mga straight guy, no, or straight na babae, na do not judge these people, no? Kagaya ng sinabi ni Pope Francis na who am I to judge them? Hindi ho natin sila hinusgahan. Yes. Ang Diyos lang ho ang makapaghuhusga. For sure, hindi naman nila ginusot, hindi nila pinili, no? Ren. Although, yung iba talagang siguro, sabi nga, pag sinabing sexual orientation, I do not know kung talagang pinili nila yon or na-realize na lang nila that they are homosexuals, no? Yes. I don't know if it is being realized or it is being chosen, no? I don't know that experience mismo. But ang ano natin is, ang pinaninindigan natin that it is a reality. Reality in the church, reality in our society. And the church has a pastoral way on how to address them, on how to handle in this reality, this situation, no? Basta ang gusto nating bigyan ng assurance that itong ganitong sitwasyon, those who are in this situation, pwedeng maging daan pa rin ng paglapit natin sa Diyos. So, kung ikaw ay isang homosexual na naghahanap ka ng Diyos sa iyong buhay at inilalapit mo ang iyong sarili sa Diyos, ay ito sabi nga ni Pope Francis, even siya mismo walang karapatang humusga, no? At sana ho ay tayong lahat, actually babae, lalaki or homosexuals, ay pare-parehong maghanap ng Diyos. Ito naman yung sinasabi at itinuturo ng ating sexuality, no? Kasi yung sexual attractions ay fleeting, lumilipas, no? Yes. Pero yung ating paghahanap sa Diyos, ito sana yung doon tayo dalhin ng ating mga sexual attractions, kasi lahat tayo lumilipas sa mundo, pero pag yung ating paghahanap ng Diyos, kapag natagpuan natin siya, ito yung makapupuno ng ating mga hinahanap sa buhay, no? So ito ho yung ating pinag-usapan sa halos sa isang oras na kwentuhan na talakayan tungkol po sa katisismo ng mga kabataan, at pinag-usapan nga po natin ang isang very interesting topic, ang Yukat question number 65 about homosexuality, no? At darako tayo ngayon sa puntong ito, darako tayo sa mga greetings, kung meron kayong mga greetings. Ako, una, binabati ko na si Ninang Lani na nakikinig ngayong oras na ito. Ganon din si Marnel Sibayan dyan sa Bantug. Bantug nga ba yun? O, dyan sa Muñoz, di ba? Muñoz. O, sa Bantug Muñoz. So, na nakikinig din sa ating programa. Yung ating kambal dyan sa Gimba, laging masugid tagapakinig. At mamaya babati din. Actually, binabati ko rin palagi yan. Si Kuya Edo dyan sa Butaw. No? Nasa Butaw ba siya ngayon? Or nasa Mindoro? Minsan kasi kahit nasa Mindoro, nakikinig yun eh. Nasa Butaw. Nasa Butaw siya ngayon. At si Father Bong, madalas din ho nakikinig sa ating programa. Sina Father Men dyan sa Santo Domingo. At lahat po sa inyo na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating programa sa Yukat on Air. Si Kuya Vilo, may gusto pang batiin. Request po ni Kuya Edu. Na yung bag nga rabi, Kuya Edu. Dapat At pala yun, Ilocano. ti Ilocano kon. Kamusta kan? And happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ayan. Ako kasi walang 14 ito. 12, 13, 15, 16. Bitter si Father. Hindi naman. Sige si Kuya Ninyo. Binabati ko po pala yung family ko sa Gimba at saka yung GFF ko. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Anong GFF? Girlfriend Girlfriend forever. forever. Wow, Wala. magandang yun. Hanggang girlfriend lang, magpapare. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. Salamat din po sa patuloy na sumusuporta sa ating programa. Sana po ay patuloy kayong pagpalain ni Lord. At abangan din ho ninyo ang mga developments po sa Yukat initiative dito sa ating bansa, at medyo lumalawak na po ang ating mga responsibilities. Amen. Lumalawak na po yung initiative. Ipagdasal din po ninyo kami na sana ay magkaroon ng katuparan. Patuloy kaming gabayan ng Diyos sa inisyatibong ito para po sa new evangelization ng mga kabataan, lalo na sa pamamagitan po ng katisismo. So meron na pong mga programang nangyayari at malapit nang itayo yung ating Yukat Center sa ipagdasal po ninyo. Amen, Father. So muli po, si Kuya Jomar, sa ngalan po ni Kuya Jomar, at ngayon ay very busy, no? Ito pong muli ang inyong Kuya Richard. So ngayon po ay tatapusin natin ang ating programa
sa isang panalangin. Samahan po ninyo ako sa pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos na mapagmahal at mapagkalinga, kami patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa patuloy mong pagsubaybay at paggabay sa amin, sa patuloy mong pagpapakilala ng iyong sarili sa amin. Sana po ay patuloy ka naming makita, maranasan sa aming buhay, upang ganon ang aming mga hinahanap ng aming mga puso ay mapunuan. Hindi man mapuno ito sa aming buhay dito sa mundong ito, naniniwala kami, Panginoon, na darating ang araw, ang panahon na kung saan magkakaroon lahat ng kaliwanagan, ng pagkapuno ang aming buhay kapag nakasama ka na namin sa buhay na walang hanggan. Kami nilikha mong babae at lalaki, Panginoon, upang sa aming pagkalalaki o sa pagkababae ay matuklasan namin ang iyong dakilang plano, ang iyong dakilang pangarap sa bawat isa sa amin, na sa pagtutugunan ng pagkalalaki at pagkababae ay magkaroon ito ng bunga. Isang larawan ng iyong pagmamahal sa amin at ng pagmamahal ng sangkatauhan sa iyo. Ng pagmamahal na ito ay nagbibigay ng pagkakaisa at buhay na walang hanggan. Marami man kaming mga tanong sa buhay na ito, Panginoon. Alam namin na ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kasagutan kapag ikaw ay amin ng nakapiling. Huwag mo po kaming pababayaan, lagi mo po kaming gagabayan. Ipinagdarasal din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mayroong homosexual orientation, na sana'y patuloy rin nila na maramdaman ang iyong pagmamahal, pagtanggap, pagkalinga, at naway sila'y igalang din ang aming lipunan, mahalin ang simbahan at igalang ng bawat isa, at nawa ay makita rin nila at maramdaman ang pagtanggap ng lipunan at ng simbahan, at mabigyang daan, mapansin at makita ang kanilang mahalagang tungkulin sa lipunan. Naway sila rin, Ama, ay hanapin ka ng buong puso. Naway sila rin, Ama, ay matagpuan ka sa kanilang buhay, upang sa ganun ay maibigay din nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa iyo at sa simbahan. Lahat pong ito ay aming isinasamo at idinadalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. Tayo po ay nakaraos na naman sa isang episode ng ating Youth Catechism ngayong araw na ito. At ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito. Kasama pa rin po natin sa programa Si Kuya Bailon. At si Kuya Ninyo. At hanggang sa susunod pong Biyernes, magkayukatan pong muli tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.